episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Number one naman daw si Sara Duterte, bakit insecure daw sa kulelat na si Martin. Kumpay po ng laban sa solo lang po ni PBBM. Wala po talagang parte dyan ng ating dating Pangulong Duterte. Pag-uusapan din po natin at iba pa po, no, yung mga sa Twitter, kasi mga tao sa Twitter po pag Sabado Linggo, yan po ang sinasagot po natin, no. Yan ang ating pag-uusapan. Ano pa ba yung report po ng mga yun nga, yung sa zero active guerrilla front. Yan ba ay tagumpay lang ni Pangulong Marcos? Bakit nang aasar itong mga supporter at saka yung mga amuyong na dilawan at kakamping? Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po, kilala nyo po ito. Yung madalas po mapagkamalan daw na ako, kamukha ko raw nagtitinda ng pampapogi, no? Sabi po nung nagtitinda ng pampapogi, bakit daw etong si Sara Duterte insecure dito kay Martin, kaya banat ng banat yung mga DDS kasi insecure si Sara kay Martin. Samantalang number one daw si Martin sa lahat ng mga number one daw si Sara sa mga survey. Survey lang daw natin yun, no? Kaya daw insecure kasi nga survey lang natin. Hindi na, parang pinahihiwatig na hindi totoo yung survey. Okay, bakit daw sa kulelat na si Martin na insecure? Alam mo, Brad, una, hindi nakakapogi yung tinitinda mong pampapogi. Tignan mo yung itsura. Tignan mo na lang sa itsura mo, no, kung pumogi ka. Ikalawa, hindi na insecure never na na-insecure ka. Teka muna, malulobat yung isa kong ng pupan, dami kong saksakan. Bakit? Never, teka muna. Sayang yung live ko sa FB. Saglit lang malulobat pala yung cellphone ko sa FB. Anak ng pupa, oh. At natuluyan na nga nalobat. Muy het. Wala na. Nalobat yun. Hindi ko alam, nalobat na pala yung sa FB. Anyway, tuloy po tayo rito sa YouTube. Sayang, dami pa naman nanonood sa FB rin. Okay, bakit daw no? Alam mo, Brad, no? Yan, bawas-bawasan mo yung pagtira sa mga pampapogi kasi naapektuhan yung utak, hindi yung itsura, no? Kaya galit na galit kami kay Martin, hindi dahil sa nagtitinda ka ng pampapogi. Hindi pala. Hindi dahil sa insecure si Sara Duterte o insecure kami para kay Sara Duterte kay Martin. Alam naman natin lahat yun. Hindi mo nyo ba alam? Kayo talaga mga supporter ni PBBM hanggang ngayon po ba? No? Hanggang ngayon po ba hindi nyo pa rin po alam kung bakit kami nagagalit kay Martin? Sobra naman kayo. Ganun po ba kahina mga kokotin nyo? Sobra naman kayo. Alam nyo naman siguro. Di ba? Si Aimee nga Yun nga mahirap sa inyo, no? Between Aimee na isang Marcos, sa bagay, hindi ko dapat kayo turuan. Pero kung kayo nag-iisip, no? Between Aimee na isang Marcos, kapatid ni PBBM at concern sa presidency, at saka kay Martin, mukhang kay Martin kayo nakano. Kaya lang, talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa Okay. I-state pa rin namin, no? Si Martin kasi,
ang dahilan ng pagkabuwag ng netong unit team natin, no? Parte kami na unit team eh. Bagamat marami sa inyo nung nanalo, ganito utak nyo eh, no? Nung nanalo na, marami kong kakilala na vlogger, no? Tuwan-tuwa sila. Nire-recognize nila si Sara Duterte, naka-unit team. Pero marami sa inyo nanalo lang, tablahin na natin yung mga Duterte, ganun kagad yung utak. Mga utak traidor. Hindi naman lahat ng vlogger. May kilala ako mga vlogger na nagkikita kami, di ba? Pag may mga okasyon, okay naman kami, good nga kami. Pero yung iba talagang grabe, no? Grabe talaga yung nanalo pa lang si Marcos, tatablahin na kagad. Yung pala, kitang-kita natin ngayon kasi dahil kay Martin, no? Yung pala ang pambato nila. Okay, bakit kami asar, galit o kung ano man negative ang tingin namin kay Martin? Kasi totoo naman yun eh. Yung intriga niya kay Sara Duterte, pinasama niya ng pinasama. Hindi naman siya, tayo naman naglolokohan pa ba tayo? Yan po lahat naganap sa House of Representatives, di ba? Paninira sa pamamagitan ng confidential fund. Nakalaunan ngayon, wala na nag-uusap. Hindi na pinag-uusapan yung confidential fund. Tinanggalan na ng confidential fund si BP Sara. Wala nang pinag-uusapan. No? Wala naman palang anomalya ayon sa COA. Nakita po ninyo? Dahil walang anomalya, dehin bokiki na lang sila. Ano na lang sila, no? Tahimik na lang sila. Dehin bokiki na lang. Baka makalimutan natin na siniraan nila si BP Sara sa confidential fund nang wala naman palang anomalya. Alam na natin yan na walang anomalya noon pa eh. Di ba? Pero ngayon, hindi na nila mabanggit man lang yung confidential fund ni Sara Duterte. Nakakahiya kasi yung ginawa nila. Yan po, dyan po nagsimula. Dyan po nagsimulang si Tatay Digong ay bumanat. No? Dyan din nagsimula, ayan, sa House of Representatives po yan lahat eh. Nagresolusyon kayo ng ICC, kala nyo matitinag nyo yung mga Duterte, kala nyo yung mga Duterte supporters matatakot o kung ano pa man, o tatahimik na, baliktad po naganap, di ba? Nabiyak talaga. Wala na po, hindi na po pwede yung dati na meron pang naniniwala na Marcos lang, may naniniwala na Duterte lang, at merong naniniwala para sa unity. Ngayon, wala na po. Baklasan na lahat. Wala na pong, kahit sa inyo, wala nang unit team na nananawagan. Mabuti na rin yun. Nagkaalaman ng sobra-sobra. Okay. At dahil umamin naman, buti umamin kayo. Buti umamin yung nagtitinda ng pampapogi na kulelat si Martin. Yun nga po ang masakit eh. Imbis na aminin na kulelat, inamin po nila na kulelat sila. Kaya nga, wala nang ambisyon na maging presidente. Ang ambisyon na ngayon ay maging prime minister. Kami ba nagsabi niyan? Si Amy Marcos. Maging prime minister. Kaya tayo ngayon may tiyatsa. Kaya tayo umuubos ng malaking pera dahil sa tiyatsa. Yan po ang real talk, no? Ang dami pong binubuhos ngayon, nalalantad na lahat ngayon. Pati yung mga kakampi nila dapat ng mga dilawan, mga kakamping, pati yung simbahan na hindi na kumikibo sa kanila dahil tuwan-tuwa yung simbahan na kinakananan nila yung mga Duterte, bumanat na puli. Pati si Sel Jokno na matagal nang hindi bumabanat sa kanila. Bumanat na puli dito sa tiyatsa na to. Dito sa bentahan ng pirma. Hindi pa ba sapat na magalit kami kay Martin na mga pinagagawa na yan? Sa bibig ni Martin sa bibig ni Martin namin narinig na sa 2024, pagpasok ng 2024, isusulong namin yung tiyatsa. Akala namin isusulong
isusulong na yung dyan sa House of Representatives. Hindi namin alam na ganito pala yung pagsusulong nila. Pangangakuan, bibigyan ng 100, may pangakong 2,000. Yan po mga aktual na tao yan. Ha? Nasa media na po yan. Hindi nyo na po pwedeng kaila yan. Hindi po tatahimik yung taong bayan. Pag tinuloy nyo yung chat-chat-chat nyo na yan. Okay, punta po tayo rito sa mga ilang tweets. Napakagastos po. Ngayon lang po ako nakakita. Wala pong kumu-question eh. Ewan ko kung bakit wala pong kumu-question sa Dilawan, Kakamping. Ngayon baka mako-question na. Saan ka nakakita na mas malaki pa yung budget ng ayuda pag nung panahon na meron totoong pandemya? Totoong pandemya, walang trabaho mga tao kaya kinakailangan mo ng ayuda. Mas malaki po ngayon ang ayuda. 1 taon lang, yun, 2 taon. Yung Bayanihan 1 and 2. Grabe. No, hindi ko maintindihan. Napakaraming pera gagastusin diyan sa tiyatya na yan. Si Amy Marcos nagsalita na 20 million. Ang bribe per congressional district. Kita nyo na. Paano hindi kami papalag? Huwag nyo sabihin na insecure lang si Sara Duterte kaya kami pumapalag. Hindi naman kami uto-uto katulad nyo. No? Yan ang pagkakaiba natin. Tignan nyo sa amin, iba-iba. May naniniwala sa pulburon, merong hindi naniniwala sa pulburon. Pare-pareho kaming mga supporter ni Tatay Digong. Ha? Pero may kanya-kanya kaming utak. Hindi katulad nyo, lantara na congressman yung namumuno sa pangangako na palit perma ay ayuda. Si Jam Magno nagsasalita na kung may natanggap kayong ayuda sa pagpirma nyo, hindi raw siya vote buying, kundi incentive. Iniba nyo lang ang tawag. Eh. Incentive lang yung tawag. Hindi raw yun. Siyempre, dagdag panluloko na naman yan sa tao. Tumanggap ka na ayuda para sa perma mo. Hindi yan Hindi yan vote buying. Yan ay incentive. Kita nyo kalokohan yan. Tapos hindi kami magagalit. Sabihin nyo, insecure lang si Sara. Kaya namin binabanatan si Martin. Talaga ba? Ganun na yung kababa yung Talaga ba sa mga BBM supporters, mga nakasama namin kayo sa mga ilang pagtitipon, di ba? Talaga? Kung ano nila sabihin sa inyo, yun na yun. Hindi na kayo marunong mag-isip. Talagang insecure lang si Sara Duterte kaya kami bumibira. Hindi nga namin nakakausap si Sara Duterte. Okay. Punta po tayo dito sa mga ilang tweet na minsan kinakailangan natin patusin. Ito po. Tignan nyo to ha. Ito naman, in fairness, ano po to Kakamping? Kung totoong dismiss ang kaso ni Duterte laban kay Representative Franz Castro, ito ang clear evidence justice is not working in the Philippines. Ang kasong ito ay inaabangan ng buong mundo. Grabe. You're driving international investors away more from this country. Sabi po ni Dacelestin. Pati ba naman kawalan natin ng investors, isisisi nyo kay Duterte? Kaya na-dismiss yung kaso dahil mahina ebidensya. Wala halos ebidensya. Kayo naman, no? Nag-aral ba kayo ng abogasya? Mas marunong pa kayo sa mga abogado. Eh. Nangangaral kayo ng kawalan ng hustisya. Ito pa isa. Save our kids. Kick out So. Bakit nyo i-kick out si So? Sa DepEd. Wala lang kasi number 1 siya eh. Wala lang kasi most trusted siya eh. Baka matalo yung bata namin eh. Walang katuturan. Yung mga panawagan ninyo. Okay. Ito po, dito po medyo tayo rito, no? Medyo mahaba-haba. Hindi, uhuli natin yan. Ito po muna. Ito, sabi nito.
ni Justin Manila. Of all the reasons they can cite to dismiss the grave that threat case against former president, lack of evidence, seriously? Do we all need to send the video to their office? Hindi, no? Justin Manila, abogado ka ba? Naintindihan mo ba yung lack of evidence? Mas marunong ka pa sa mga abogado eh. Sa kanila, hindi totoo yung lack of evidence. Sa pagsusuri nila ng mga hindi abogado, wala po ako narinig na abogado na umangal eh. Yung mga hindi abogado po, yun po ang umaangal. Alam niyo yun? Minsan may mga expertise din po. Si Chris, alam sa politika, alam niyo kung bakit? Expert po siya doon sa showbiz. Ganun po dapat. Puta, wala naman kayong alam sa... Magaling pa kayo sa mga prosecutor eh. Mga taga-Supreme Court ba kayo? Justin Manila? Taga-Supreme Court ka ba? Kaya hindi nyo napapataas yung popularidad ni Martin. Eh. Sayang bayad. Okay. Eto pa po. Tignan nyo to ha. Mga walang kamuwang-muwang sa mundo eh. Pero very active sa Twitter. Buti na lang may 1 million matinong pabahay si BBM. Kaya mas okay pa din siya kaysa kay Lenny. 1 million daw matinong pabahay ni PBBM. Kay Lenny daw, kaya mas okay pa daw siya kay Lenny. Alam mo, pusang gala, no? Di ko maintindihan kung araw-araw ka nasa Twitter, araw-araw kang nagdi-discuss ng politika. Mag-aral naman kayo. Magbasa kayo. O, para alam mo, wala na pong 1 million. Hindi po nakagawa ng 1 milyong pabahay noong 2023. Binago na po yan. Yung pinagbabatayan ninyo na makakagawa, sinabi po yan ng April. Pagdating po ng July, iba na po ang sinasabi. 100,000 makakagawa hanggang 2024. Wala pong 1 million. Di pinagmalaki sana yan, mga tukmol. Lahat niya, kahit hindi kanila, pinagmamalaki. Yan pang 1 million nakapagtayo ng bahay na 1 million, hindi ipagmalaki. Nasaan ang utak nyo? Yan po pagkakaiba eh, kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, nagawa na't lahat, hindi pa natin alam. Kita na lang natin, inaugurate na. Nakita na lang natin, dinadaanan na. Pero itong mga to, plano pa lang, puta, pinagmamalaki na. Okay. Punta po tayo rito sa isa pa. Ito na po. Ayan. Dito na tayo. Ito, mahaba-habang diskusyon. Ay, hindi. Meron pa isa. Ito po. Marcos Makapili. Isa-isayin natin yan. Makikilala nyo yan. Yan ang mga bago natin babanatan. Duterte Legacy. Duterte Legacy. Pinagtawanan po yung Duterte Legacy. Duterte admin LTFRB blame for problematic PUB modernization program. Ito po, no? Pinos po yan ni Marcos Makapili. Yan daw ang Duterte Legacy. Si Duterte daw ang dapat nasisihin sa PUB modernization program. At ito po, nag-post po siya ng article. Alam po ninyo, no? Mag-real talk po tayo. 2022, wala na po si Duterte. Nanumpa si Pangulong Marcos. Ito pa ulit-ulit eh. Dilaw na dilaw kayo eh. Alam nyo ba yung mga dilawan? Si Cory yung nagpauso niyan ng style na ganyan. Walang proyekto si Cory, wala halos nagawa. Pero ang sinisi niya sa pagiging inutil niya. Inutil si Cory. Pero nakalusot po yan dahil wala pa namang vlogger nun eh. Kung may vlogger na nun, sasabihin, wala kang ginagawa, sisisihin mo. Dating Pangulo.
Sa Dilawan, normal lang po yan. Ganyan po yung ginawa nila kay Cory, ganyan din ginawa nila nung panahon ni Pinoy. Manisi lang na manisi. Pero mga PI kayo, no? Mga People's Initiative kayo, gusto nyo pala si Duterte lumutas niyan? Kung hindi nyo kaya yang ituloy, project niya yan eh. Project niya, PUB modernization. Di po ba? Hindi niya natapos. Maraming dahilan. Nagka-pandemic, walang pambili ng mga modern jeep yung mga driver. Hindi po pinagpipilitan ni Pangulong Duterte. Dapat tapos na yan eh. Kung pagpipilitan niya. Ngayon, pinagpipilitan nyo, no? Wala kayong pakundangan sa mga driver. Nagrarally na yung mga driver. Ngayon lang po tayo nakakita ng malalaking rally. 2024 na ngayon eh. Ang mesay na dyan, Pangulo. Ang dami niyang hindi tinuloy na proyekto. Yung tinuloy niya, isisisi nyo kay Duterte. Mag-isip naman kayo. Kung lagi na lang nyo sisisihin si Duterte, kung hindi kayang lutasin ngayon, ang tanong ko ganito. Nung ba nangampanya si Marcos, sinabi niya ganito, pag meron po akong hindi malulutas, isisisi ko kay Duterte. Narinig niyo po bang ganyan? Ako po ay nangangampanya bilang Pangulo. Pero pag may hindi ako kayang lutasin, isisisi ko kay Duterte. Narinig niyo po ba yan na sinabi yan? Wala po. Kaya wag po hindi po kayo nakakatulong sa presidente nyo. Pinagmumukha nyong inutil yung presidente nyo. Hindi pala kayang lutasin yung modernization eh. Wag nyo isisi. Wag nyo ituloy. Tapos. Pakasimple. Hindi namin kaya yan. Puta, sisihin na lang natin yung dating presidente. Kahit 2024 na. 2022 ka pa eh. Naging Pangulo eh. Pag may problema, ay, dating Pangulo yan eh. May kagagawan yan eh. Pero yung mga tinuloy nila, alam niyo yung mga tinuloy? Kiniklaim nila lahat. Tinuloy nila yung mga farm to market, yung farm bill. Tinuloy nila nag-farm bill. Kiniklaim nila kanila lahat yung ginawa ng lahat ng presidenteng farm bill. Puta, bill. Hindi nga namin niintindihan farm bill eh. Dahil ang lalaki ng proyekto ni Duterte. Intindihin pa ba namin yung mga maliliit na mga farm bill? Walang katotoran. Yung mga dapat nyong tinutuloy, yun yung dapat nyong tinuloy. Kung problemado kayo, hindi nyo kaya, paano namin tutuloy ito? Sisihin na lang natin. Utot nyo. Pero yung mga tinuloy po nila, ano po yung tinuloy? Ito po. Pinagmamalaki po nila. Ang dami po nitong post na ganito na nangangantyaw sa mga Duterte. Okay. Katulad po nito, Jojo Clemente. Just in, President Bongbong Marcos says there are now 0 active NPA guerrilla fronts in the country. Ang ibig sabihin po ng guerrilla fronts, yung mga kuta, yung active, yung malakas. Malakas pa yung guerrilla front. Deklarasyon po ngayon ni Pangulong Duterte ay ni Pangulong Marcos, wala na pong active. Meron pang mga NPA pero hindi na po yung katulad niya, yan NPA country yan NPA pagpasok mo dyan, kanila ng lugar yan. Kumbaga, hindi na active yung mga front. At yan po ay nangyari po ngayon, yung zero na yung active. Pero meron pa rin pong mga NPA. Baka nagkakamali kayo. Okay. Yan po, kasi tinuloy yung NTF-ELCAC, tinuloy yung mga paglusob ng mga militar. Yan po yun. Kaya nga tayo pumalag na kung kailan matatapos na, tsaka kayo makikipagpistok. Kaya nga palpak na naman si Martin dyan eh. Excuse me po. Okay. Sabi po ng mga intrigador, well, there's a family down south. O mga Duterte, hindi mo pa sinabing Duterte.
And there are psychopaths who may disagree with this. Sabi nila, lagana pa din daw. Utot mo, Jojo Clemente, hayop ka, matagal ka nang nanggigigil ako sa'yo. Alam mo, si Raulo ka yata eh. Pinagmamalaki ng mga Duterte supporters yung tagumpay ng NTF-EL Cup. Hindi po yan Marcos. Ano yan? Isang taon pa lang si Marcos. Ay, himala. Uy, Marcos na. Talo na tayo. Deads na tayo lahat. Wala na tayo. Ibig sabihin, napakalakas nila nung umupo si Marcos. Tapos isang ano lang ni Marcos. Ano yan? Thanos? Na isang pitik lang. Pinaghirapan po yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, tignan nyo yung kasaysayan. Nagsimula yung pagbaba na yan. Nung NTF-EL Cup, daming sumusuko, daming tagumpay po. Sinabayan yung military. For the first time, ang tawag nga dyan, di ba, yung whole of country. Oh, pikun. Pikun si Tomas. Nanggagalaiti ka ba, Tomas? Ha? Naiinggit ka ba, Tomas? Kasi yung mga pinanunood mo, Tomas, na mga loyalist, hindi mo makitaan ng passion. Tomas, naiinggit ka ba? Dapat pinapangarap mo sana yung mga loyalist na vlogger, ganito rin ka-passionate. Yung paghanga nila kay Marcos, katulad ni Badong, yung ba gusto mo, Tomas? Naiinggit ka ba? Ha? Kumakain ako ng mic? Gusto mo ba makakita ng pagkain ng mic? Yung ba dinayo mo rito? Gigil na gigil ka na ba, Tomas? Pikon ako, Tomas. Ha? Mamaya, tatanggalin na kita. Pag wala kang matinong sinabi pa. Okay, balik po tayo dito. Bigyan natin ng facts, no? Nung umupo po si Pangulong Duterte, yan wala na yan. Para mo na sinabi na hindi ka bagay sa politics. Utot mo, Tomas. Paalam, bye-bye. Hindi ka na makakadiding ng ganito. O kaya gawa ka na lang uli. Okay. Nung umupo po si Duterte, ang guerrilla front po natin, no? Ito po, 75, ay hindi pa, balik. 89 po, 89. Ayan, no? 89 po yung guerrilla front. Nung nagtapos po si Pangulong Duterte noong 2022, meron na lang po 24. Ganun po yun, no? 89 nagsimula, tapos sa panahon po ni Duterte, 24. So 24 na lang po yung pinamana niya. 24 guerrilla fronts na lang. Yung 89, yan po yung napagtiyagaan nila Pangulong Duterte. Ewan ko kung ano, no? Hindi naman yata kay Pangulong Duterte lahat yung 89. Teka muna. Okay, basta ganun yun. Ngayon, ang natira na lang, nung umalis si Pangulong Duterte, 24 na lang. So, ang laki po, di ba? Ang laki po ng nagawa ni Pangulong Duterte, mahina na po. Ang pinamana po ni Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos, isang mahinang NPA na konti na lang po yung front. Out of 24 guerrilla fronts, 19 po rito ang significantly weakened. So mahina na po yung 19. So yung medyo malakas pa 5. So kung tutusin, halos 5 na lang yung gagapiin ni Pangulong Marcos. Yun po yun. Yan po ang nagagawa ng continuity. Okay? Buti may eto, mamaya. Sasagutin natin uli yan mamaya. Ibig sabihin, napahina na po ni Pangulong Duterte yung mga NP kasi ang ganda ng programa, NTF-EL Cup. In fairness po sa Congress, last Congress, panahon nila Ping Lacson, pinaglaban rin nila yung anti-terror law. So ano naman po epekto nun? Hindi na ngayon makapagpasok ng pondo mula sa labas, papasok sa loob. Kawalan din nila ng pondo. Kaya meron tayong nakita, di ba, mga namatay na sa gutom.
Anyways, balik po tayo sa talakayan. So ito po, continuation po to nung program ni Pangulong Duterte at actually hindi po nila tinapos yung NTF-ELCAC. Ipinagpatuloy po nila NTF-ELCAC, no? Hindi rin po sila nagtumigil sa military offensive. In fairness po sa AFP. Kahit po may nababalitang pistok, tuloy-tuloy pa rin po sila sa atake. O yun po yun, no? So ibig sabihin po nun, tinuloy-tuloy po nila yung magandang proyekto na yan na matigil na to end local communist armed conflict, 'di ba? Yung NTF-ELCAC. So, yun talaga yung continuity dapat, no? Dapat kini-continue natin. Kaso nga nag-ship sa iba eh. Oh, 'di ba? Kaya yung build hindi po matutuloy kasi yung mga funding po niyan, hindi po natin yung mga source ng funding inayawan natin. Gusto natin yung maging source ng funding, pangarap pa lang. Ito po katotohanan eh. Kaya may build. Merong funding, may source ng funding, pumapasok po yung foreign direct investment dahil nakita nila na, bati na yung Pilipinas at China. Mukhang hindi madadamay ang Pilipinas pag nagkagera yung US at Taiwan. US-Taiwan versus China. Baka hindi madamay yung Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ngayon, putya, nagpapasok na ng gasolina US sa Pilipinas. Damay-damay na yan. Yun yung isip ng investor. Isip lang nila yun. Kasi ganyan po mag-invest eh. Hindi ka naman magpapatalo. Pera ko to eh. Hindi po yan pwedeng itokis. No? Okay. Kasi mahirap po wala naman sinasabi. Iinsultuhin lang ako. Pikon ka ba? Hindi po. Passionate. Ang tawag po dyan ay passionate. So, yan yung sinasabi namin na hindi po yan solely kay Pangulong wala naman po sinabi si Pangulong Marcos na akin lang to. Kaya lang itong mga supporter ni Pangulong Marcos, ganyan mapipikon ka talaga eh. Ito pa po ang sinabi. Congratulations to a job well done by the weak leader. Baka agawin na naman ng DDS ang credit ha. Yan po, yung Zero Active NP Guerrillas. Wala po kaming balak agawin. Pero wag nyo kaming asarin kada merong mga nagaganap na achievement si Pangulong Marcos. Kasi ibabalik lang namin sa inyo eh. Ilang guerrilla front ang naubos ni Marcos kontra sa guerrilla front ni Duterte. Mas marami kay Marcos. Ang minana ni Marcos, mahina na pong NPA group. Kahit sino po magsasabi niyan. Sino lang po ang grupo na hindi nakakaunawa niyan. Yung talagang mahina makaunawa. Kilala nyo na yun kung sino. Alam nyo na yun. Yung mga kung napapaniwala nga kayo, nakakabili nga kayo ng pampapogi. Yun na lang sukatan ko. Puta, nagtinda ng pampapogi, ganong itsura. Tapos maraming bumibili. Aba, madali kayong papaniwalain. Ayan, no? Di ba nakakaasar? Alam na alam natin yung nangyari. Alam na alam natin tagumpay yung NTF-ELCAC. Tapos sasabihin ng mga to, congratulations to a job well done by the weak leader. Etong Junacinto na to, lagi nating babanatan to eh. Baka aagawin na naman ng DDS ang credit. Wala po kaming balak agawin na credit. Pero wag nyo kaming asarin dahil yung proyekto na yan, sinimulan po yan ni Duterte. Ayaw sana namin magsalita eh. Gusto sana namin kayong hayaan na lang eh, na magdiwang eh. Kaya lang, iniinsulto nyo kami lagi eh. Iniinsulto nyo si Duterte lagi. Tuwing meron kayong kapirang ganun talaga mga tao, no? Pag nakakaranas ng
mga tagumpay. Tagumpay kami. Ano kayo yun? Weak leader ba kami? Weak leader? Ano kayo? Ganun po talagang tendency. O, yung mga nag-aabang, nakakainin ko yung mic. Utot nyo. Ano pa ba? Teka lang tignan natin baka may naiiwan pa tayo Baka may nakalimutan pa akong may magandang tweet na nakalimutan tayong banatan. Maganda raw no? Ito, maganda pa to. Si Marcos makapili pa rin. Taiwan, malinaw na ayaw nila sa China for now. And here we are in Philippines, we have pro-China partisans and mouthpieces being led by DDS and one called BP Sara. Wake up, folks. Make a unified stand. We cannot be pro-PH if we continue to parrot the China line. Alam mo, Marcos makapili, maraming problema ang Pilipinas, no? Gusto mong batiin yung Taiwan president na nanalo, batiin mo lang. Ano connection ni BP Sara dyan? No? Gusto nyo bang sabihin na kasi sa Pilipinas may mga pro-China kaya hindi natin malutas yung pagtaas ng presyo ng bigas? Hindi natin maawat yung paghandaan yung El Nino, paghandaan yung Chacha. Atake ng atake sa Vice President. Walang mangyayari sa inyo. Hindi ba kayo marunong talaga mag-aral ng kasaysayan? Ako na magsasabi sa inyo. Dekadang siniraan ng mga Marcos. Nasaan ang mga Marcos? Nakabalik sa Malacanang. Ngayon, this is the 8th year na sinisiraan yung mga Duterte. May epekto ba sa mga Duterte? Number 1 si Sara. Mataas sa number 1 si Digong. Lahat ng mga known re-electionist na senador, lahat ng Duterte boys, ang tataas sa survey. Si Bongo, si Tolentino, tsaka si Bato. Ine-expect ko nga si Tolentino laglagin dahil hindi ganong kilala Yan ang reward, no? Ng paninira nyo. Kahit na hindi nagmamatter yung paninira, yung ramdam ng tao kung paano naglingkod si Duterte, hindi nyo na mabubura yan kahit na anong gawin pa ninyong paninira. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magkomento. Pwede na po